Dear Miss Callie, itago niyo na lang po ako sa pangalang Liza. 29 years old, taga Cavite. Isa akong simpleng misis at may bahay. Maputi, may taas na 5'4". Medyo chubby, pero sexy pa rin. Maraming nagsasabi noon na may pagka-mestiza raw ako, lalo kapag nakaayos. Pero simula nung magka-baby ako at naging full-time housewife, parang unti-unti akong nawala sa sarili ko. Kaya siguro nagdesisyon akong bumalik sa pag-gym. Hindi lang para sa katawan, kundi para makahanap ng konting pagkakaabalahan sa sarili ko. Ang mister kong si Mario, hindi niya tunay na pangalan ay isang seaman. Lagi siyang wala. Tuwing uwi niya naman, parang katawan na lang niya ang naroon. Hindi na tulad ng dati na naglalambing sa akin. Palagi siyang pagod, tahimik, abala sa ibang bagay. Tila parang wala ng time para sa akin, kahit nasa iisang bahay lamang kami. Kaya isang araw, sumubok akong magpa-member sa gym na malapit sa tinitirahan namin. Maliit lamang ito, pero maayos na gym sa may Bacoor, Cavite. At walking distance lang mula sa bahay. Hindi ito sosyal na gym ha, yung tipong maraming mirror sa pader. Electric fan lang ang ventilasyon at halos lahat ng dumadayo ay mga kalapit barangay lang. Doon ko siya unang nakita. Si Coach Jace. Moreno at lean ang pangangatawan. May natural din na ganda ang tindig niya. Hindi pilit. May mga tattoo rin siya sa braso. Ma'am, dahan-dahan lang po sa shoulder press. Baka ma-strain kayo. Sabi niya habang maingat kong inaayos ang pwesto ng braso ko. Liza na lang po. Wag mo na akong imam, parang ang tanda ko naman yan eh. Sagot ko sabay ngiti. Doon na nagsimula ang pag-uusap namin. Simple lamang sa simula. Kung ilang reps, ilang sets ang dapat gawin. Hanggang sa naging personal na. Ano bang trabaho ng Mr. mo, Liza? Tanong niya. Seaman, pero wala siya ngayon eh. 3 buwan pa bago bumalik. Tumango siya. Hindi siya masyadong nagtatanong, pero ramdam mo sa kilos niyang nakikinig siya talaga. Simula noon, tuwing araw na nag-gym ako, parang mas lalo kong ginaganahang mag-ayos. Naglalagay na ako ng konting lip tint. Nagpupusod ng maayos. Simula din noon, napapansin ko rin yung mga panakaw tingin niya sa akin sa salamin, na tila ba may gustong sabihin. Isang araw, habang nag-eehersisyo ako, saktong kami lang ang tao sa gym ni Jace. Maya-maya nilapitan niya ako. Hindi mo na kailangan ng trainer ah, galing mo na oh. Tila pabirong bungad niya. Ewan ko nga ba? Pero mas masarap mag-workout kapag may nagtuturo. Sabi ko naman, sabay tingin sa kanya. Tumawa lang siya sa sinabi ko. Pero pansin ko yung tingin niya na hindi na biro. May kung anong gigil. Parang 1 segundo lang yon, pero parang tumigil ang oras ko. Pagkatapos ng session, inabutan niya ako ng sport drinks. Para sa'yo, Liza. Naiwan to sa fridge kanina. Naalala kong gusto mo yan. Sabay abot niya. Uy, thank you ha. Sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili ko nung time na yon. Parang iba kasi yung epekto nun sa akin. Parang may kung anong kilig sa akin na matagal ko nang hindi nararamdaman. Liza, tawag niya habang inaayos ko ang gym bag ko. May lakad ka pa ba? Wala naman. Bakit? Pwede ba kitang yayaing magkape? Sandali lang. Sa tapat lang nitong gym sa maliit na karinderya. Tahimik doon pag ganitong oras. Sa puntong yun, hindi ako agad sumagot.
Tinignan ko lang muna siya. Pero sa huli, pumayag din ako. Sandali lang ha. Text ko lang si Yaya na late ako makakauwi. At doon nagsimula ang lahat. Nagsimula sa isang simpleng kape na puno ng tinginan, tanong at kaba. Pagkaupo namin sa maliit na mesa ng karinderya sa tapat ng gym, para bang biglang bumagal ang paligid. Maaga pa noon, bandang 4:30 ng hapon, kaya walang masyadong tao. Tahimik lang talaga nung oras na yon, maliban sa tunog ng kutsarang tumatama sa plato ng mga construction workers sa kabilang mesa. Hindi ko akalaing sasama ka, sabi ni Jace habang nakatitig sa kape niya. Ganon? Tipid na sagot ko, sabay ngiti. Pero masarap din pala yung may kausap na iba. Dagdag ko. Nung sandaling yon, hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa akin ng matagal at tila may nais sabihin. Malungkot ka ba sa bahay? Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung sasagutin ko agad o iiwas. Pero wala na rin akong dahilan para magpanggap. Hindi sa malungkot, pero parang walang buhay. Natahimik siya ng ilang segundo. Tila nakuha ang ibig kong sabihin. Pero maya-maya, ngumiti siya ng bahagya. Sayang ka, Liza. Kung ako asawa mo, araw-araw kitang lalambingin. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako agad nakapagsalita kasi totoo yung sinabi niya. Minsan gusto mo lang marinig na may nakakapansin pa rin sa'yo bilang babae, hindi lang bilang nanay o misis. Pagkatapos naming magkape, inalok niya akong ihatid na pauwi. Sure ka? Taga dyan lang naman ako sa isang kanto lang, sabi ko. Okay lang. Gusto ko lang makasiguradong safe ka makakauwi, sagot niya. Habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada, hindi kami nag-uusap. Hindi naman awkward, pero puno ng tensyon. Pagdating namin sa tapat ng bahay, huminto kami. Salamat sa kape sabi ko sabay tingin sa kanya. Liza. Kung sakaling kailangan mo ng kausap, kahit gabing-gabi, pwede mo akong i-text, kahit na anong oras. Tumango lang ako sa sinabi niya. Pero bago ako pumasok ng bahay, bigla niyang hinawakan ng braso ko. Hindi mahigpit, pero sapat para mapatigil ako. Pwede ba? Tanong niya. Pwedeng ano? Pwede ba kitang yakapin? Hindi ako agad nakasagot. Pero hindi ko rin siya tinanggihan. Dahan-dahan niya akong nilapitan at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ulit ang yakap ng isang lalaki sa bisig ko. Isang yakap na puno ng pangunawa at siguro pagnanasa rin na matagal nang naiipon. Salamat bulong niya sa tenga ko bago ako tuluyang pumasok sa gate namin. Kinabukasan, normal ulit ang lahat sa gym. Para bang walang nangyari. Pero alam kong pareho naming iniisip yun. Okay ka lang? Tanong niya habang nag-warm up ako. Ikaw? Hindi sagot niya. Sabay tingin sa akin ng seryoso. Kasi gusto kitang halikan kagabi. Nung sandaling yun, nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ako nakapagsalita o nakapag-react agad. At napatigil ako sa pag-stretch. Sorry, dagdag niya. Hindi ko alam kung mali na pero gusto ko lang sabihin yung totoo. Kinagabihan din, ako na ang nag-text sa kanya. Gising ka pa ba? Tanong ko. Oo, bakit? Punta ka rito. Nasa loob na ng kwarto si Yaya. Tulog na rin yung anak ko. Ayoko mag-isa ngayon sabi ko. Hindi siya sumagot agad. Pero makalipas lang ang 15 minuto, may naaninag akong motor sa labas ng gate. Agad kong pinatuloy siya. Tahimik lang kaming nagkatinginan. Walang nagsasalita. At pagpasok namin sa bahay,
Hindi na kami umabot pa ng sala. Sa mismong pintuan pa lang, agad nang naglapat ang labi at katawan naming dalawa. May halong gigil at sabik kami sa isa't isa. Para ba kaming bagong kasal ng mga oras na yon. At sa gabing yon, Miss Callie, sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, naramdaman kong ako ulit si Liza. Hindi bilang misis ni Mario, hindi bilang nanay, kundi ako bilang babaeng minahal at pinagsilbihan sa isang gabing hindi dapat nangyari. At sa bawat haplos at halik ni Jace, para akong sinisilaba ng apoy. Halos mabaliw ako ng gabing yun. Tuluyan kong nakalimutan ang mister ko habang nagpapakasasa sa kama kasama ang ibang lalaki. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na kami bumalik sa dati. Hindi man kami nag-usap kung anong ibig sabihin ng namagitan sa amin, pero ramdam ko na pareho naming alam na may hangganan ang nangyari. Wala kaming usapang commitment. Walang pangakong uulit pa. Pero totoo rin yung sinabi niya habang nakahiga kami sa kama at magkayakap. Liza, kung ibang panahon lang to, tumango lang ako. Kasi kahit ako, alam kong kung ibang panahon lang, baka siya ang pinili ko. Pero ang problema sa kasalanan, hindi mo agad ramdam ang bigat. Parang pag-gym lang, kinabukasan mo pa mararamdaman ang sakit ng katawan. At naramdaman ko yon ilang araw matapos ang nangyari sa amin ni Jace. Nagbalik ako sa gym, pero hindi na ako nagpakita kay Jace. Nagpalit ako ng schedule para umiwas. Siya rin, tila naintindihan niya ang sitwasyon. Wala siyang text message, pero ilang linggo lang, may kumalat na chismis sa gym. Si coach daw, may pinuntahan kagabi. Sa bahay ng isang kliyente niya. Hindi nila alam kung sino, pero bigla na lang akong nakaramdam ng selos sa narinig ko. Hanggang isang hapon, habang naguhugas ako ng plato, may tumawag sa video chat. Ang mister ko. Love, okay ka lang ba lately? Parang ang tahimik mo nung mga nakaraang araw. Napatingin ako sa sarili ko sa salamin ng kusina. Oo, mukhang okay naman ako. Pero halatang may tinatago. Okay lang ako, Han. Medyo pagod lang siguro. Yung kapitbahay kasi natin sa tapat, nag-message sa akin. May bisita ka raw nung isang gabi. Yung lalaking taga-gym ba raw yun? Tanong niya. Hindi ako nakapag-react agad nung marinig yun. Hindi ko alam kung paano sasagot. Mukhang hindi naman siya galit. Nagtatanong pa lang. Pero sapat na para maramdaman kong unti-unting gumuho ang mundong pilit kong pinapanatiling buo. Hindi ko alam anong sinasabi nila, Han eh. Bulong ko. Hindi ko alam kung naniwala siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Hindi rin kami masyadong nag-uusap. Parang naging cold siya sa akin matapos noon. O baka naghihintay lang ng tamang panahon. Si Jace, wala na rin akong balita sa kanya. Narinig kong umalis daw. Lumipat ng gym sa Las Piñas. At ako, bumalik sa dati kong routine. Isang may bahay na namumuhay sa gitna ng katahimikan. Katahimikan na may halong kasalanan. Dumulog po ako sa channel niyo, Miss Callie. Dahil gusto ko pa sanang humingi ng payo. Kung dapat ko bang ipagtapat sa asawa ko ang nangyari o magpanggap na lang po akong inosente sa kabila nun. Sa ngayon po kasi, mukhang may duda na sa akin ang asawa ko. Ramdam ko yun, kaya sana po ay matulungan niyo ako sa dapat kong gawin. Lubos na umaasa, Liza.